Ang sari-sari store ay isa sa mga pinakakaraniwang negosyo sa Pilipinas. Ito ay nagbibigay ng pang-araw-araw na pangangailangan ng mga tao sa kanilang komunidad. Sa kabila ng kanyang maliit na sukat, ang sari-sari store ay maaaring maging isang matagumpay na negosyo kung ito'y maayos na pamamahalaan. Ang video na ito ay naglalaman ng 7 mahalagang tips na makakatulong sa iyo na palaguin ang iyong sari-sari store. Ang mga tip na ito ay hindi lamang nagbibigay ng mga praktikal na payo sa kung paano mapapalago ang iyong negosyo, ngunit nagbibigay din ito ng mga estratehiya sa kung paano mapapalakas ang relasyon mo sa iyong mga customer. Ang mga tip na ito ay naglalayong tulungan ka na mapabuti ang iyong operasyon, mapalakas ang iyong kita at higit sa lahat mapanatili ang iyong negosyo sa kabila ng anumang hamon na maaring dumating. Kaya't simulan natin ang pag-usisa sa mga tip na ito. Narito ang 7 tips na makakatulong sa pagpapalago ng iyong sari-sari store. Number 1. Magkaroon ng plano. Ang pagkakaroon ng isang malinaw at mabisang plano ay isang mahalagang hakbang sa pagpapalago ng iyong sari-sari store. Sa pamamagitan ng isang plano, maaari mong matukoy ang iyong mga layunin, magtakda ng mga target at bumuo ng mga estratehiya upang maabot ang mga ito. Ang isang plano ay nagbibigay daan sa iyo na masuri ang iyong kasalukuyang kalagayan, tukuyin ang mga oportunidad para sa paglago at maghanda para sa mga hamon na maaaring dumating. Ang isang plano ay nagbibigay rin ng isang gabay sa iyong mga desisyon at aksyon. Halimbawa, kung alam mo na ang iyong target na kita para sa isang buwan, maaari kang magdesisyon kung gaano karaming stock ang kailangan mong bilhin o kung anong mga produkto ang dapat mong itampok. Sa ganitong paraan, ang bawat desisyon at aksyon na ginagawa mo ay nag-aambag sa iyong pangkalahatang layunin. Ang pagkakaroon ng isang plano ay nagpapalakas ng iyong kumpiyansa at determinasyon. Kapag alam mo kung saan ka pupunta at kung paano mo mararating ito, mas malamang na manatili kang nakatuon at motibado kahit na harapin mo ang mga pagsubok. Sa madaling salita, ang isang plano ay hindi lamang isang tool para sa pagpapalago ng iyong negosyo. Ito rin ay isang mapagkukunan ng lakas at inspirasyon. Number 2. Kumuha ng business permit. Ang pagkakaroon ng business permit ay isang mahalagang hakbang sa pagpapalago ng iyong sari-sari store. Una, ito ay nagpapatunay na ang iyong negosyo ay legal at sumusunod sa mga regulasyon ng gobyerno. Ito ay nagbibigay ng kredibilidad sa iyong negosyo na maaaring makatulong na makakuha ng tiwala ng iyong mga customer at mga supplier. Ang mga customer ay mas malamang na bumili mula sa isang negosyong may permit at ang mga supplier ay mas malamang na magbibigay ng mas magandang mga deal sa mga legal na negosyo. Pangalawa, ang pagkakaroon ng business permit ay nagbibigay sa iyo ng access sa iba't ibang mga serbisyo at oportunidad na maaaring makatulong sa pagpapalago ng iyong negosyo. Halimbawa, maaari kang makakuha ng mga pautang o grants mula sa mga institusyon ng pananalapi o maaari kang makilahok sa mga pagsasanay at seminar na inaalok ng mga ahensya ng gobyerno para sa mga maliliit na negosyante. Pangatlo, ang pagkuha ng business permit ay isang paraan ng paghahanda para sa hinaharap ng iyong negosyo. Sa pamamagitan ng pagsunod sa mga regulasyon at pagkuha ng mga kinakailangang permit, ikaw ay nagiging handa para sa anumang pagbabago sa batas na maaaring makaapekto sa iyong negosyo. Ito rin ay nagbibigay sa iyo ng peace of mind na alam mong ang iyong negosyo ay nasa tamang landas at handa para sa anumang hamon na maaaring dumating. Number 3. Pamahalaan ang iyong pera. Ang maayos na pamamahala ng pera ay isang kritikal na aspeto sa pagpapalago ng iyong sari-sari store. Una, ito ay nagbibigay daan sa iyo na masuri ang kalagayan ng iyong negosyo. Sa pamamagitan ng pagsubaybay sa iyong cash flow, maaari mong malaman kung saan napupunta ang iyong pera, kung ano ang mga produkto na nagbibigay ng pinakamalaking kita at kung saan ka maaaring makatipid.
Ang mga impormasyong ito ay mahalaga sa paggawa ng mga desisyon na makakatulong sa iyong negosyo na lumago. Pangalawa, ang maayos na pamamahala ng pera ay nagpapalakas ng iyong kakayahang harapin ang mga hindi inaasahang gastos. Sa negosyo, hindi maiiwasan na magkaroon ng mga oras na kailangan mong gumastos para sa mga bagay na hindi mo inaasahan, tulad ng pagkakaroon ng sira sa iyong tindahan o pagtaas ng presyo ng mga produkto. Kung mayroon kang maayos na pamamahala ng pera, mas malamang na makakayanan mong harapin ang mga ito nang hindi nagiging pabigat sa iyong negosyo. Pangatlo, ang maayos na pamamahala ng pera ay nagbibigay sa iyo ng kakayahang mag-invest sa pagpapalago ng iyong negosyo. Maaari kang magdagdag ng mga bagong produkto, magpatayo ng mas malaking tindahan o mag-hire ng mga empleyado. Ang mga hakbang na ito ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago sa iyong negosyo at ang pagkakaroon ng sapat na pondo ay isang mahalagang bahagi ng pagkakaroon ng kakayahang gawin ang mga ito. Number 4. Muling ilagay ang iyong kita sa negosyo. Ang paglalagay muli ng iyong kita sa iyong negosyo na kilala rin bilang plowback ay isang epektibong paraan upang palakasin at palakihin ang iyong sari-sari store. Una, ang paglalagay muli ng kita sa iyong negosyo ay nagbibigay daan para sa pagpapalawak ng iyong produkto o serbisyo. Halimbawa, maaari kang magdagdag ng mga bagong produkto na maaaring maging interesado ang iyong mga customer. Ito rin ay nagbibigay daan para sa iyo na mag-invest sa mga bagong kagamitan na maaaring mapabuti ang operasyon ng iyong tindahan. Pangalawa, ito rin ay nagpapahintulot sa iyo na mag-invest sa marketing at promosyon na maaaring makatulong na mapalawak ang iyong customer base. Sa pamamagitan ng paglalagay muli ng iyong kita sa marketing, maaari mong maabot ang mas maraming mga potensyal na customer at mapalakas ang iyong brand. Pangatlo, ang paglalagay muli ng kita sa iyong negosyo ay nagpapakita ng iyong dedikasyon at commitment sa pagpapalago ng iyong sari-sari store. Ito ay nagbibigay ng positibong mensahe sa iyong mga customer na ikaw ay seryoso sa iyong negosyo at handang gawin ang kinakailangan upang ito ay maging matagumpay. Sa kabuuan, ang paglalagay muli ng kita sa iyong negosyo ay isang mahalagang hakbang sa pagpapalago ng iyong sari-sari store. Ito ay nagbibigay daan para sa pagpapalawak ng iyong produkto, pagpapalakas ng iyong brand at pagpapakita ng iyong dedikasyon sa iyong negosyo. Number 5. Pumili ng mga produktong ibebenta. Ang pagpili ng mga produktong ibebenta ay isang kritikal na aspeto sa pagpapalago ng iyong sari-sari store. Una, ang pagpili ng tamang mga produkto ay nagbibigay daan para sa mas mataas na kita. Ang mga produkto na may mataas na demand sa iyong komunidad ay magdudulot ng mas maraming benta na magreresulta sa mas mataas na kita. Ang pag-aaral ng iyong mga customer at ang kanilang mga pangangailangan ay makakatulong sa iyo na malaman kung anong mga produkto ang pinakamabenta. Pangalawa, ang pagbili ng mga produkto na may mataas na kalidad ay makakatulong na mapanatili ang iyong mga customer. Ang mga customer na nasisiyahan sa kalidad ng iyong mga produkto ay malamang na bumalik at bumili muli. Ito rin ay magbibigay daan para sa positibong word of mouth na marketing na magpapalawak ng iyong customer base. Pangatlo, ang pagpili ng mga produkto na nagbibigay ng magandang halaga para sa pera ay makakatulong na mapanatili ang iyong mga customer at akitin ang mga bagong customer. Ang mga customer ay mas malamang na bumalik kung sa tingin nila ay nakakakuha sila ng magandang halaga para sa kanilang pera. Sa kabuuan, ang pagpili ng mga produktong ibebenta ay isang mahalagang hakbang sa pagpapalago ng iyong sari-sari store. Ito ay nagbibigay daan para sa mas mataas na kita, customer retention at customer acquisition. Number 6. Pamahalaan ang iyong inventaryo. Ang pamamahala ng iyong inventaryo ay isang mahalagang aspeto sa pagpapalago ng iyong sari-sari store. Una, ang maayos na pamamahala ng inventaryo ay nagbibigay daan para sa mas epektibong cash flow.
Sa pamamagitan ng pagtiyak na may sapat na stock ng mga produktong mabenta, may iiwasan mo ang mga sitwasyon kung saan ikaw ay maubusan ng stock at mawawalan ng potensyal na kita. Sa kabilang banda, sa pamamagitan ng pag-iwas sa sobrang pag-stock, may iwasan mo rin ang mga sitwasyon kung saan ikaw ay may sobrang stock na hindi mabenta at nagiging pabigat sa iyong cash flow. Pangalawa, ang maayos na pamamahala ng inventaryo ay nagpapabuti sa customer satisfaction. Ang mga customer ay mas malamang na bumalik kung alam nilang palaging may stock ang iyong tindahan ng mga produktong gusto nila. Sa kabilang banda, ang mga customer ay maaring mawalan ng interes kung palaging wala sa stock ang mga produktong gusto nila. Pangatlo, ang maayos na pamamahala ng inventaryo ay nagpapabuti sa operasyon ng iyong tindahan. Sa pamamagitan ng pagtiyak na ang lahat ng iyong mga produkto ay maayos na naorganisa at madaling mahanap, maaari mong mapabilis ang proseso ng pagbebenta at mapabuti ang karanasan ng iyong mga customer. Sa kabuuan, ang maayos na pamamahala ng inventaryo ay isang mahalagang hakbang sa pagpapalago ng iyong sari-sari store. Ito ay nagbibigay daan para sa mas epektibong cash flow, mas mataas na customer satisfaction at mas maayos na operasyon ng tindahan. Number 7. Iwasan ang pagbebenta sa utang. Ang pag-iwas sa pagbebenta sa utang ay isang mahalagang hakbang sa pagpapalago ng iyong sari-sari store. Una, ang pagbebenta sa utang ay maaring magdulot ng mga panganib sa iyong cash flow. Ang mga utang na hindi nababayaran sa tamang oras ay maaring magdulot ng kakulangan sa pondo na kailangan para sa operasyon ng iyong tindahan. Sa pamamagitan ng pag-iwas sa pagbebenta sa utang, maaari mong mapanatili ang maayos na cash flow at maiwasan ang mga potensyal na problema sa likidasyon. Pangalawa, ang pagbebenta sa utang ay maaaring magdulot ng dagdag na trabaho at stress sa paghahabol sa mga customer para sa pagbabayad. Ito ay maaaring makaapekto sa iyong kakayahang mag-focus sa iba pang mga aspeto ng iyong negosyo. Sa pamamagitan ng pag-iwas sa pagbebenta sa utang, maaari mong mapanatili ang iyong focus sa pagpapalago ng iyong negosyo. Pangatlo, ang pag-iwas sa pagbebenta sa utang ay maaaring makatulong na mapanatili ang maayos na relasyon sa iyong mga customer. Ang mga sitwasyon kung saan kailangan mong habulin ang iyong mga customer para sa pagbabayad ay maaaring makaapekto sa inyong relasyon. Sa pamamagitan ng pag-iwas sa pagbebenta sa utang, maaari mong mapanatili ang positibong relasyon sa iyong mga customer. Sa kabuuan, ang pag-iwas sa pagbebenta sa utang ay isang mahalagang hakbang sa pagpapalago ng iyong sari-sari store. Ito ay nagbibigay daan para sa mas maayos na cash flow, mas mataas na focus sa iyong negosyo at mas maayos na relasyon sa iyong mga customer. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga kaipon tips. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.